Magandang umaga po, Manong Ted at DJ Chacha at lahat po ng iyong taga-subaybay. Salamat sa panahon. Kong Joel, bagamat tapos na po ang botohan kahapon nga at nanaig po yung maraming boto po na walang sustansya ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Pwede ba ho lamang namin malaman ano ang pinagbasehan ng komite para agad sabihin na walang sustansya yung pong mga reklamo, partikular nga po yung sinasabi tungkol doon sa unprogrammed appropriations at maging doon sa mga allocables na issue po laban sa Presidente? Unang-una, Manong Ted, basahin po muna natin kung ano po yung charge na kanilang inakusa sa ating mahal na Pangulo. Ang sabi po dito, Respondent President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos betrayed public trust by abusing his constitutional and statutory discretion to solely authorize the release of unprogrammed appropriation. Dito po, nire-recognize po nila na yung pong discretion ay base po sa Constitution at batas na ibinigay po sa Pangulo. So kung titignan po natin, ano po yung inaakusa po nila, yung paggamit po ng unprogrammed appropriation. Ito pong unprogrammed appropriation ay wala pa naman pong batas na nagsasabi na ito po ay bawal. In fact, since 1989 po, lahat po ng mga naging administrasyon, lahat po yan may unprogrammed appropriation. So, dito po, sa ating pong sa diskusyon po namin dito po papasok yung tinatawag natin Doctrine of Operative Fact. Ano po ang ibig sabihin nun? Ang Doctrine of Operative Fact, ibig sabihin po niyan, hindi po pwedeng managot ang isang tao kung hindi pa naman po itong dinedeklara na illegal. Sa ngayon po, yung legality po ng unprogrammed appropriation ay nakabinbin pa po sa Korte Suprema. In fact, nung panahon po, nung dating Pangulo, si dating Pangulong Pinoy, kung maaalala po ninyo, diniklara pong ang DAP ay unconstitutional. Pero hindi naman po siya nanagot nung ito po ay nagamit nila. Opo. So yun po ang naging basehan po nito. Opo. Ilan ho ba itong ilan ho ba ang kanila pong complaints, kumbaga? Kung doon po sa unang yun... Tatlo po. Opo, sige. Yung pong pangalawa, Congressman. Yung po yung pangalawa po. Actually, yung una po, medyo speculative dahil sinasabi po nila, ito po yung una po nilang sinasabi, in-institutionalize po yung systematic scheme of corruption sa pag-adapt and implementation of baseline balanced managed parametric formula o yung BBM parametric formula daw. So, dito po, sinasabi po ng mga kasama po natin na purely speculative dahil wala naman po silang maipakitang ebidensya kung paano po dito. Ang naging battleground po dito yung ikatlo. Dahil yung ikatlo po, ito po yung dito po yung direct personal involvement in budgetary insertion and kickback scheme. Okay. So tatlo po dito yung kanila pong ipinresentang ebidensya. Unang-una po yung Cabral Files. Yung pangalawa po, yung testimony ni Yusek Bernardo. At yung ikatlo po, yung confession po ni Saldico. Now, doon po sa Cabral Files, obviously, hindi naman po ito po pwede magamit dahil unang-una po, hindi po ito na-authenticate. At yung tanging makakapag-authenticate lamang nito ay yung mismong si Yusek Cabral. Opo. Yung pangalawa naman po, dun sa statement po ni Yusek Bernardo, dito po, kung makikita po natin, wala rin pong tinatawag na nexus o yung direct connect sa ating presidente. Hindi naman po binanggit ni Robert Bernardo sa kahit na anong testimony niya na siya po ay nakapag-deliver. Now, dito po yung statement po ni Saldico. Dito po, ito po sa tingin namin, ang pinaka medyo mabigat po. Now, tingnan po natin kung paano po ang requirement ng substance, the sufficiency in substance. Ang sabi po dito, sa rules po namin sa Section 5, nakalagay po dito, the requirement of substance is met if there is a recital of facts constituting the offense charge.
So ang ibig sabihin po dito, dapat po yung recital of facts, yung kwento, kailangan pag binasa mo, nandoon na yung offense charge. Mm-mm. Now, sa Section 3 po nakalagay, the impeachment complaint is verified by an affidavit that the complaint has read the complaint and that the allegation, ito na po yung offense charge, therein are true and correct of his first, number 1, kailangan itong allegation based on personal knowledge, and number 2, based on authentic record. Mm-mm. Okay. Dito po sa sinabmit po nila, plainly yung video na hindi naman po authenticated at wala rin pong affidavit. Yun po yung naging talakayan po, yun po yung mga naging basis po kung bakit ganun po yung naging desisyon po sa pag-assess po kung meron pong substance. Kasi ito pong personal knowledge or based on authentic record, nung kumaalala po ninyo nung Lunes, ito po ipinagbotohan po namin. Kung ito po ay isasama dito po sa pagdedetermine ng form and substance. At dito po, nagkaroon ng botohan. Halos tikit nga po yung botohan kung maaalala po ninyo. Hindi ko po maaalala kung parang 24-21, parang ganun po kadikit. At ang nanaig po, na isama dapat, kailangan po may personal knowledge at saka based on authentic record. So kaya po kami nag-arrive dito po sa ganitong konklusyon. Opo. Nakailang botohan ba ito bago po magkaroon ng final votation? May ganun din pong issue kasi, Congressman. Bali, 2 po kasi ang botohan. Yung una pong pinagbotohan namin, yung boto tungkol kay De Jesus. Dito po, medyo malayo po talaga yung naging botohan dito. Parang 42 ang naging boto, isa po ang kontra at 3 abstention sa kay Jesus. Opo. At dito naman po sa motion ni Congressman Erice, 39 po yung nakuhang boto na walang substance. 7 ang bumoto na may substance at wala pong abstention. Opo, opo. Congressman, sorry po, no, just to ask it directly, may timetable ba ho ang Committee on Justice dito? Kasi ang claim po ng mga complainants dito, sana man lang hindi minadali at during the deliberation, hinayaan din po muna yung pong mga maaari nilang i-present na karagdagang pong testimonya o ebidensya, kumbaga. Para bagang hinabahabaan pa po yung preliminary investigation, parang ganun po, Congressman. Ano po sa inyo po doon? Actually, sa kanila po yung pinakamahaba dahil sila po nag-participate din po doon po sa 3 araw po kasi ito ginawa. Nung first day po, doon po namin dinetermine yung form. Nag-participate po lahat sila. Opo. At bumoto rin po sila doon na talagang may sufficient po informed vote sa De Jesus at saka dito po sa Masa. Nung Tuesday po, tinakel po namin in particular, yung kay De Jesus lang. Kung titignan po ninyo, 5 po yung grounds dito po kay De Jesus. Pero mas maiksing oras lamang po itong tinalakay. Opo. Dito po sa ito pong complaint kay Masa, buong Wednesday po namin itong tinalakay. At dito po ay halos 5 oras po kami o 5 oras mahigit po kami nagtapos. Opo. At hindi naman, nung nandoon po kami, hindi naman po sila kumontra. In fact, nakipag-ano pa po sila sa botohan. Opo. At Opo. in fairness naman po kay Chairman, lahat po binigyan ng pagkakataon na makapagsalita. Opo. Sige po. Anyway, ito nga po ay tapos na at dadaan na lang po sa plenaryo, kumbaga for confirmation dito po sa naging hatol ng Committee on Justice. Yun hong naging mode nung panahon ni VP Sara, although second ito yung fast mode, pero doon nakapagbuo na kaagad kayo ng articles of impeachment. Yun ho bang sinasabi nyo na requisite dito po sa mga sa Section 3 na ito, nagampanan po nyo yun doon po sa articles of impeachment na iyon, sir? Doon po kasi doon sa po ni VP Sara, doon po yung sa bio 1/3 sa second mode po yun. O nga po, opo. Opo. Pero yung pong So, lahat yung naman requisite po yan. Opo, go ahead, sir. Opo, kasi po, unang-una po, kung titignan po niyo yung grounds doon, yung po mga
tinalakay po ng mahaba, lengthily, Mm-mm. sa committee ko po mismo, sa good government. Yes. Kaya masasabi po natin, may mga personal knowledge po kami, pati po mismo may personal knowledge, at yung mga dokumento pong hawak namin, based po sa mga dokumentong sinabmit ng COA. Opo. Mm-mm. So yun ang kumbaga ho, kahit na ho, yung mode na yon, yung second mode, ano po, no? Dito po, ito po ay compliant doon sa sinasabi po ninyo, no? Na dapat po yung pong complaint is verified, no? At saka yung complainant po ay merong personal knowledge. Yes, opo. And based on authentic record. Opo. Sige po. So sir, bagamat ito ho nga ay declared unconstitutional po ng Supreme Court, no? Yung nangyaring impeachment kay VP Sara, dito po hindi sa pinangungunahan po natin ang mangyayari. Pero kung ito po lang the same complaint, no, ang ihahain ngayon po sa nahihain na dito po sa committee sa tanggapan po ni SecGen and eventual referral nga po, can we safely say na yang compliant na yan dito sa requisite na ito? Compliant po to dahil lahat naman po ng proseso at nakalagay po sa rules, sinunod po namin. Ito yung impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa akin pong paniniwala, compliant po. Opo. Sige Kasi po. kung titignan po natin yung sa Supreme Court, ang naging issue lang naman po doon is yung initiation. Technicality, hindi naman po yung substance. Oo nga po. Yung initiation, yung hindi agad na i-refer ng SecGen. Yung 1 year bar rule, doon po nagkaroon ng diferensya. Ng issue. Opo. Sige. Opo. Sige. So, kung yung pong inyong impeachment rules ba, at paano? Kasi sinasabi, mag-a-adjust daw po kayo. Meron ba kayo pinag-uusapan na ngayon sa komite? Hindi pa po namin napag-uusapan kasi yun naman po ipatungkol sa second mode. Yung naging desisyon ng Korte Suprema. So, insofar as yung first mode naman po, sa amin pong paniniwala, hindi naman po ito makaka-apekto. Opo. Okay, if you read the Supreme Court decision, hindi ba yung second mode, binago nila, right? Dati-rati po kasi yung second mode. Yung calendar days. Opo. Yung second mode kasi po, sinasabi, dati ng Supreme Court, dapat pa rin hindi po ito ma-transmit kaagad kahit na meron kang 1/3 votes, di ba? Kailangan pa ng hearing, right? Parang ganun po yung lumalabas. Opo. So parang, at saka dinagdagan po nila ng mga ibang interpretation, pati po yung pagbilang po ng calendar days, nag-iba na rin po. Opo. Pero may sinasabi Supreme Court, ngayon, kahit na makabuo kayo ng articles of impeachment na endorsed po by minimum 1/3 po ng member ng House, prerogative pa din ng Kamara to conduct the corresponding hearing para mapakinggan yung panig ng impeached official. Tama po kayo. Opo. Sige. So sa puntong yun hong word na prerogative, paano kaya yan? Hindi naman po optional. Hindi naman po yun mandatory. So, ibig sabihin optional po sa amin yun. Opo. Optional. Who will decide? Ito baka doon naman kayo technical. Yung House po. Ha? Yung House po ang magdidesisyon. Opo. Kung yun ay amin pong tatahakin. So, in other words, you need to vote on it? Well, kung ganun, doon po pupunta, yun po yung gagawin namin. Di ba? Kasi ngayon pa lang po siguro maganda pag-usapan na yun. Kasi paano kung meron na naman pong kumontra dyan at sabihin, sinasabi dito hindi optional. Pero kami, nag-motion kami na pagbotohan natin ito. Di ba? Baka maging komplikasyon na naman po iyon. We will cross the bridge when we get there po. Hindi ba? Di ba, no? Opo. Kung Joel, di ba? Kasi sabi, kung optional, who will decide? The House. The House is a deliberative body. Baka sabihin, dapat magbotohan pa ito and majority wins. Hindi na po yung 1/3, no? Tama po kayo dyan. Tama po kayo. At may punto po yung inyong sinasabi. Opo. Sige po. Sir, may mga taga-Maynila lang ho nagsasabi dito, meron ba kayong say sa exorbitant garbage fees daw sa inyong lungsod? Wala naman po dahil yan po ay act po ng local government po. Opo.
ng konseho, no? They decided on this. Okay. Opo, sa konseho po yan. Opo. O sige, so Kong Joel, muli kaming tatawag po dito po sa kahinat na nito ho namang impeachment complaint ni VP Sara na pending ngayon. Salamat po, Kong Joel. Maraming salamat po, Manong Ted. Mabuhay po kayo. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!